Ano ang karapat dapat gawin sa mga bashers o sa mga haters? Baka masyado nga magiging boring para sa inyo yung sagot ko. Pero alam nyo, napakasimple lang yan. Ang pinaka magagawa natin sa lahat ng mga bashers, haters, tsaka yung mga masasama ang sinasabi sa atin, mga negatibo talaga, ay wag silang pansinin. Ignore mo lang talaga. Napaka-simple. Pero ang mga tao kasi, kapag masyado silang magfo-focus doon sa mga sinasabi ng tao, ay masasaktan naman talaga kasi lahat tayo ay may puso. Pero kaya natin matraining yung sarili natin para maging baliwala na lang yung lahat ng mga sinasabing negatibo ng mga tao sa atin. Sa totoo nga lang ako, masaya na nga ako kapag nakakakuha ako ng mga hate mula sa mga tao. Kapag binabash ako, nagtagumpay ako. Sa una, medyo nasasaktan ako. Pero sa katagalan ng panahon, nung naunawaan ko na talaga kung paano nga gumagana yung isip ng tao. Tapos hindi ko ginawa tungkol sa sarili ko yung sinasabi nila, pero inunawa ko kung saan nga ba sila nanggagaling. Kasi karamihan nga sa mga tao na nang babash o nang hate, marami sa kanila ay inggit. Tapos yung iba naman ay hindi lang talaga nila nauunawaan at sinarado ang kanilang isip, makitid lang yung kanilang utak, tapos hindi nila maabot yung mga binabahagi natin sa kanila. So hindi nila kasalanan yon. Lalo na kapag halimbawa sa spiritual na usapan doon sa mga ginagawa natin dito. Karamihan kasi ng mga tao ay bulag sa spiritual, kaya hindi natin masisisi yung mga tao na hindi makaabot sa ganyang mga level ng mga spiritual na pagkabukas. Dahil nga hindi naman tinuturo kung paano nga buksan ang mga spiritual na pananaw sa karamihan ng lugar dito sa mundo ng tao. Maraming mga tao ay pwedeng magbasa sa mga Bible, sa Quran, sa Bodhipada, Bhagavad Gita, lahat ng mga iba-ibang sagradong libro dito sa mundo ng tao. Kasama na din yung mga Torah at iba pang mga sagradong libro na hindi na kasama dun sa Apocrypha. At kahit yung mga iba nga na hindi pa major religions, kung basahin mo yon, lahat ng mga tao kapag nagbabasa lang ay limitado ang kanilang mga karanasan. Hindi kasi sila lumalampas doon sa kung ano yung nababasa nila, which is yung karanasan ng ibang tao. Wala tuloy silang basihan sa sarili nilang karanasan kasi wala naman talaga nagtuturo kung paano nga makaranas ng direkta sa spiritual. Kaya nga ako nagtuturo sa inyo kung paano nyo gawin yon at gusto kong ipakalat ito sa lahat ng mga tao sa Pilipinas at sa ibang bansa din para malaman ng tao kung paano nga buksan yung spiritual na pananaw sa isang ligtas at wastong paraan para makakita tayo sa spiritual na katotohanan. Pero karamihan kasi ng mga bashers ko ay hindi naman naiintindihan yung sinasabi kong yan. Hindi naman masama ang lahat ng intention ng mga tao. May mga tao na hindi naman sa inggit, kundi talagang iniisip nila na masama ako, demonyo ko, mula ako kay Satanas dahil nga ay ganun lang yung naaabot ng pangunawa nila. Naunawaan ko lahat ng mga sinasabi nila dahil nagbabasa din ako ng Bible at alam ko through direct experience yung mga nababasa ko. Pero karamihan kasi sa mga tao ay hanggang basa lang tapos iniisip nila na yung pastor nila o yung pari nila, yung religion nila, yun lang ang tamang interpretation dahil doon sila pinanganak or doon sila lumaki or doon yung nakikita nila na nakakakumbinsi sila kasi doon sa galing nila magsalita. Pero wala naman silang direktang basihan talaga sa sarili nilang direktang spiritual na karanasan. Kaya kung ganon, kung makikipagdebate ako or makikipagdiskusyon ako na alam ko naman na hindi mababago yung isip ng tao na yan, kahit anong sabihin ko, di bakit pa ako makikipag-usap sa kanya? At minsan nga may talagang maninira sa akin, magsasabi na naging kliyente ko na daw siya, tapos kilala niya daw ako, tapos mangluloko ko, magnanakaw, or whatever na masama na sasabihin nila para siraan yung pangalan ko. Kailangan ko bang replyan yan? Alam nyo, para sa akin nakita ko, nung una, parang gusto kong replyan para sabihin na hindi naman totoo yan. Pero alam nyo, inisip ko, hindi naman talaga totoo. So, bakit ako mababahala dyan? Tapos wala namang ebidensya yung mga tao. At makakaisip din naman yung ibang mga tao na makakabasa nun na totoo ba talaga? Pero wala naman siyang ebidensya na maipakita. Tapos, nagsalig na ako doon sa mga tao na nakakuha nga ng benepisyo sa mga tinuturo ko at lalo na yung mga nagtagumpay na kliyente ko na nakabili ng ritual o di kaya ng mga produkto namin. Nagtiwala ako na ang reputasyon ko na nakagawa ako ng kabutihan at naka-deliver ng maayos na serbisyo ay sapat na para maprotektahan ako doon sa mga lahat ng kasinungalingan na yan. Bukod pa sa Diyos nga na magtatanggol sa akin dahil sinasabi ko naman talaga ang totoo. So yun, ibig sabihin, nasa sa akin na lang talaga kung gusto kong mag-reply o hindi.
Pero karamihan kasi, lalo na kapag sumisikat ka kasi, maraming taong nakikipag-usap sa'yo, maraming nagko-comment, hindi mo na makakausap talaga ang lahat. Tapos sayang lang sa oras kapag yung mga negatibo naman yung ifo-focus ko na makipag-usap ako, kesa naman doon sa mga tao na interesado at yung mga customer na gustong bumili. Sila na lang yung pagtutuunan ko ng pansin, tapos hayaan ko na lang yung mga bashers, mga haters, mga tao na hindi nakakaintindi, gusto lang akong siraan, ano man yung intention nila, either inggit or talagang hindi nila maintindihan, hahayaan ko lang sila na maglabas ng kanilang mga sama ng loob. Meron kasi, yun nga, may mga tao na naiinggit dun sa akin, kaya sila nang babash. Meron naman tao na sa tingin nila talagang masama yung ginagawa ko, tapos iniisip nila na responsibilidad nila na ipagtanggol ang katotohanan na pinanghahawakan nila. Hindi ko sila masisisi kasi yun lang talaga yung nakuha nila, pero hindi nila alam yung ginagawa nila. Nagpapasalamat nga ako dun sa mga bashers ko na alam naman nila yung ginagawa nila, na talagang naninira lang sila. Mas maganda kasi para sa mga bashers na yan ay magsikap sila para buuin yung sarili nila at maging maayos yung mga negosyo nila o di kaya yung mga page nila, kaysa manira sila sa ibang tao. Pero dahil nga doon sa paninira nila ay nagbibigay pa nga sila sa akin ng libreng advertisement, libreng publicity, at tumataas yung engagement ko sa mga posts ko at mas lalo akong sumisikat. Pero ang iba kasi ay mas gusto nilang ilabas yung sama ng loob nila, na sasabihan ako ng mga masasamang mura o di kaya insulto, at wala namang kaso sa akin yan kasi kaya ko naman tanggapin ang lahat ng nakangiti pa rin. Kasi nga nakita ko na yung mga haters, mga bashers na yan pala ay mas lalo lang akong minamahal, pero hindi lang nila masabi sa direktang paraan, ginagawa nilang kabaliktaran. Kasi yung enerhiya ay papunta pa rin sa akin. Oo, negatibo, parang insulto o masama yung dating, pero papunta pa rin sa akin, pinapansin nila ako, kesa naman idedma nila ako. Tapos ako naman, ang hindi pumapansin sa kanila. Balang araw, kapag palagi silang naggaganyan, nakikipagsigawan sila sa isang bato, mapapagod din yung mga yan kasi wala naman silang nakukuha. Kung kahit anong sinasabi nila, kahit anong pinakamalutong na mura nila ang ginagawa dyan, tapos hindi pa rin ako sumasagot, ay titigil din yung mga yan kasi mapapagod. Kahit siguro umabot sila ng ilang linggo or buwan or taon, di ko naman alam kung meron pang umaabot ng ganong katagal talaga, pero hayaan natin sila. Balang araw kasi, kung hindi man sila mapagod, wow, talagang mahal nila ako at pasalamat tayo sa kanila kasi tinutulungan nila ako na mas sumikat pa. Ang pinakamagagawa kasi natin ay mag-focus tayo sa sarili nating mga paglago. Tapos yung pinakatagumpay natin na yon, na lumalago yung page natin or yung negosyo natin or kahit ano man yung project natin, yan yung magiging pinakamalakas at pinakamatamis na paghigante. Actually, hindi naman talaga natin dapat sana i-focus yung paghihigante. Yung pagiging magaling lang talaga natin, yung i-focus natin, at yung mga tao na may mga masasamang intensyon sa atin, kusa na lang sila na matatalo talaga dun sa mga sinasabi nila, dahil lumakas na lang tayo ng lumakas sa mga mensahe natin na wala na sila. Kumbaga sa sobrang laki na natin doon sa ginagawa natin, ay wala nang kwenta at parang naging maliit na langgam na lang sila na hindi naman nakakalapit sa atin. Yan sana yung magiging mindset natin para magtagumpay tayo dito sa mundo ng tao. Sa kahit anumang project yan, at hindi tayo mababagabag sa kung sino man ang magbabash or mag-hate sa atin. Kasi yung mga hate na yan ay sign ng tagumpay natin, dahil meron tayong ginagawa na hindi nila magawa, tapos naaabot natin yung hindi nila maabot. Kaya nga ay meron ng mga tao na gustong maghila pababa kasi mas mababa sila. Pero paminsan may mga tao nga na halimbawa ay mas malaki yung page nila or mas malaki yung negosyo nila, na maninirap sila doon sa mga tao na mas mababa or mas konti pa yung followers o di kaya yung pera or mas maliit pa yung negosyo, pero dahil nga ay natatakot sila na malampasan sila, ay maninira din sila doon sa mga mas maliit na creator kaysa sa kanila. Kung ganon, ay pwede nating mas pansinin ang mga yan at pwede tayong gumawa ng mga pabiro. Pero yun nga yung isa pang strategy, yung paggawa nga ng mga humor or mga joke na hindi tayo naaapektuhan, na smile pa rin tayo at masaya dahil nga pinapansin tayo. Sino man yan na hindi kilala or mas kilala sa lipunan natin, ay tatanggapin natin ng masaya at nasa sa atin kung gusto natin mag-reply o hindi. Pero palagi lang tayong manatiling kalmado at pinakamaganda nga na meron tayong joke na ipaparating sa kanila. Hindi naman kailangan na talagang magpatawa tayo sa isang paraan nga na sobrang magka-clown tayo or something, magpapansin. Hindi, ang ibig sabihin ko lang sa magpatawa,
is meron kang smile at hindi ka naaapektuhan sa masamang paraan. Ito yung mga tinatawag nga na witty remark. Baka makabahagi din ako ng example niyan, pero baka sa sunod na video na lang, ito lang yung para mga general na konsepto natin sa kung paano nga natin gagawin yung pag-deal natin sa mga bashers or haters natin. Kung nakikita ko na hindi naman galing sa puot or sa inggit ang mga sinasabi ng isang tao, ay pwede akong makipag-usap sa kanila ng maayos para ipaliwanag ko kung ano nga yung konsepto na hindi nila nalalaman dahil nga ay makitid lang ang kaalaman ng mga tao tungkol sa direktang spiritual na karanasan at puro na lang basa ng mga libro ang alam ng karamihan. Tapos kung hindi pa rin makinig ang tao, ay magpapaalam na lang ako, salamat at God bless, tapos hahayaan ko na lang sila sa kung ano ang gusto nilang paniwalaan. Patuloy lang ako na mag-iimbita para sa mga tao na ali kayo at gawin natin tong free third eye meditation at may mga iba-iba kong gabay na pwede nyong mapakinabangan para may direktang spiritual na karanasan kayo at hindi lang kayo babase sa mga nababasa nyong mga libro. Kung babalikan natin yung sinabi ko, ang pinakamabisa talaga na paraan para mag-deal sa mga bashers or haters natin, ignore mo lang, wag mo lang pansinin kahit anong pinakamasamang sasabihin nila sa atin, hindi naman tayo maaapektuhan. Tuloy pa rin sa pagtiwala sa atin yung mga nakakakilala talaga sa atin, yung mga kliyente at customer natin na natulungan na natin, hindi tayo apektado sa kahit anong paraan. Pwede natin kausapin sila ng kalmado para magpaliwanag, pero kung hindi pa rin makinig, salamat at God bless. Tapos kung halimbawa may mas sikat halimbawa na papansinin tayo, ay pwede tayong magbiro, pero nasa sa tamang paraan pa rin. Palagi nating tatandaan na kapag may mga nang babash sa atin, magandang sign yan kasi pinapansin tayo. Pero yon, if ever na may isang paraan nga, yung pag-ignore talaga, napakalakas ng kapangyarihan na yan na kapag hindi mo pansinin ang isang bagay o isang tao, kusa na lang yan mawawala sa buhay mo. At least dito sa pagbabash na to ang pinag-uusapan natin. Tapos kahit ano yung gagawin mo dun sa mga sinasabi ko, palagi ka lang mag-smile. Patuloy tayo sa pagsikap para sa mas magandang buhay, sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit, at ang higanti natin sa lahat ay ang ating pag-succeed, pagtagumpay sa lahat ng paraan. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.